Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Fahmi Ajbasir. I'm going to report the fundamental relation of traffic law. Traffic law, ito yung pangunahing relasyon ng trapiko ng batas. Let's go on to overview 3.31.1 overview. Speed is one of the basic parameters of traffic law, and time means speed and space means speed are the two representation of speed. Time means speed and space means speed, and the relation between them will be discussed in detail in this chapter. Overview, ito yung ang bilis sa isa sa pangunahing mga parameter ng daloy ng trapiko at ibig sabihin ng oras, bilis at puwang na nangangahulugang. Ang bilis ay ang dalawang representasyon ng bilis. Ang ibig sabihin ng oras na bilis at puwang ay nangangahulugang bilis, at ang mga ugnayan sa pagitan ng mga ito ay maididiscuss ng detalyadong sa kabanatang ito. Let's go on to 31.2. Time and speed. Time and speed, as noted earlier, time and speed is the average of all vehicles passing a point over a duration of time. It is the simple average of spot speed. Time and speed V sub t is given by V sub t equals 1 over n summation of n over I equals I V sub I. Time and speed, tulad ng nabanggit kanina, ang ibig sabihin ng bilis ng oras ay average na lahat ng mga sasakyan ng dumadaan sa isang punto sa loob ng tagal na panahon. Ito ay mga simpleng average ng bilis ng lugar. Ang ibig sabihin ng oras ng bilis ng velocity ay ang formula na V sub t equals 1 over n summation of n over I equals 1 V equals 1 V sub I, where V is the most speed of 8 vehicles and n is the number of observation. In many speed studies, speeds are represented in the form of frequency table. Then the time and speed is given by V sub t equals summation n over t equals 1 q sub I V sub I over summation n over I equals 1 q sub I. Let's go on to 31.3. Spaceman speed. Spaceman speed. The spaceman speed also averages the spot speed, but especially what weight age is given instead of temporal. This is derived as below. Consider unit length of a road, and let V sub I is the spot speed of 8 vehicles. Let T sub I is the time the vehicle takes to complete unit distance and is given by 1. 31.3 spaceman speed. Ang ibig sabihin ng puwang na bilis ay nag-average din ng bilis na lugar, ngunit ang special weight age ay ibinibigay sa halip na temporal. Ito ay nagmula bilang sa ibaba, isaalang-alang ang haba ng unit, isang kalsada, at hayaan ang velocity ay ang bilis ng spot ng n na sasakyan. Hayaan mo ang T sub I ay ang oras dadalhin ng sasakyan upang makumpleto ang distansya ng unit at ibibigay ng formula. This is the formula. T sub S equals summation T sub I over N equals 1 over N summation 1 over V sub I. If T sub EV is the average travel time, then average speed V sub S equals 1 over T sub S. Therefore, from the above equation, kung T sub EV ang average na oras ng paglalakbay, pagkatapos ay ang average ng bilis ng
V sub S equals 1 over T sub S sa makatwid mula sa formula sa itaas. It is simple that harmonic mean of the spot speed, if the spot speed are expressed our frequency table, then the formula is V sub X equals summation N over I equals 1 Q sub I over summation of N over T equals I Q over Q sub I over V sub I. Kanya lamang ang harmonya, ibig sabihin ng bilis ng lugar kung ang bilis ng spot ay ipinahayag bilang isang talahanayan ng dalas. Kung ganun, ang formula ay V sub S equals summation of N sub I equals I Q sub I over summation N over I equals 1 Q sub I over V sub I. Let's go on to 31.4 illustration of mean speed. In order to understand the concept of time mean speed and space mean speed, following illustration will help. Let there be a road stretch having two sets of vehicle as in figures 31:1. The first vehicle is traveling at 10 meter per second. Illustration of mean speed. Ito yung paglalarawan ng mga nangangahulugang bilis, Hindi maintindihan ang konsepto ng oras na nangangahulugang bilis at puwang na nangangahulugang bilis, makakatulong ang pagsunod sa paglalarawan. Hayaan magkaroon ng isang kalsada na umaabot sa pagkakaroon ng dalawang hanay ng sasakyan tulad ng sa larawan ng 31:1. Ang unang sasakyan ay naglalakbay sa 10 meter per second at ang isa naman ay naglalakbay ng 20 meter per second. Let's go on to 3.31.5 relation between time mean speed and space mean speed. Therefore, there is a formula Q over Kx Vx. Therefore, for any substring Q sub I, the following relation will be valid. Q sub I equals K sub I times V sub I. The summation of all substitution flows will give in the total flow Q. So there is a formula in the figure 31.5. Relation between time mean speed and space mean speed. Ito ay ang ugnayan sa pagitan ng oras ay nangangahulugang bilis at puwang na nangangahulugang bilis. Ang ugnayan sa pagitan ng oras na nangangahulugang bilis at puwang na nangangahulugang bilis ay maaring makuha tulad ng nasa ibaba ng mga formula. Let's go on to 3.6 Fundamental relation of traffic flow. The relationship between the fundamental variables of traffic law, namely speed, volume, and density, is called the fundamental relation of traffic law. Fundamental relation of traffic law, ito yung pangunahing relasyon sa daloy ng trapiko, ang ugnayan sa pagitan ng mga pangunahing variable ng daloy ng trapiko katulad ng bilis, dami at density, at ay tinatawag ito na pangunahing relasyon sa daloy ng trapiko. Maaring ito ay makuha sa pamamagitan ng isang simpleng konsepto kagaya ng nasa larawan. Let's go on to 31.7 Fundamental diagram of traffic law. The relation between flow and density and speed and flow can be represented with the help of some curves. They are referred to as the fundamental diagram of traffic law. Meaning, fundamental diagram of traffic law, ito yung pangunahing ng mga diagram na daloy ng trapiko, ang ugnayan sa pagitan ng daloy at density at bilis ay ugnayan sa pagitan at daloy ay maaring kinatawan sa tulong ng ilang ng ilang mga tinutukoy
Sa tulong ng ilang mga kurbada, tinutukoy ang mga ito bilang pangunahing mga diagram ng daloy ng trapiko. Ipapaliwanag nila kagaya ng nasa larawan ito. Let's go on to 31.71 Flow density curve. If flow and density varies with time and location, the relation between the density and the corresponding flow on given stretch of road is referred to as one of the fundamental diagram of traffic law. Meaning, ang daloy at density ay nag-iiba sa oras at location. Ang ugnayan sa pagitan ng density at ng kaukulang daloy sa isang naibigay na kalsada ay tinutukoy bilang isa sa mga pangunahing diagram ng daloy ng trapiko. Let's go on to 31.7.2 Speed density diagram. Speed density diagram, similar to the flow density relationship, speed will be maximum, referred to as the free flow speed. And when the density is maximum, the speed will be zero. Speed density diagram. By the way, may nakalimutan ako sa 31.7.1. Ito yung ang ilang mga katangian ng isang perpektong relasyon sa daloy ng density ay nakalista sa ibaba. Number 1 is kapag ang density ay 0, ang daloy ay magiging 0 din dahil walang mga sasakyan sa kalsada. Number 2 is kapag ang bilang ng mga sasakyan ay unting-unting nagdaragdag ng density, pati na rin ang pagtaas ng daloy. Number 3 ay ang kapag tumarami ang mga sasakyang idinagdag, umabot sa isang sitwasyon kung saan hindi makagalaw ang mga sasakyan, ito ay tinutukoy sa bilang ang density ng jam o mga maximum density. Sa density ng jam, magiging 0 ang daloy dahil ang mga sasakyan ay hindi gumagalaw. Number 4 is magkakaroon ng ilang density sa pagitan ng 0 density at jam density kapag ang daloy ay maximum. Ang ugnayan ay karaniwang kinakatawan ng isang parabolic curve tulad ng ipinakita sa 31:3. Ang puntong O ay tumutukoy sa kaso na may 0 density at 0 flow. Space density, ito yung na-discuss ko kanina. Ang space density ay diagram ng density speed. Katulad ng ugnayan ng daloy ng density, ang bilis ay magiging maximum, tinutukoy bilang libreng bilis ng daloy at kailangan ang density ay maximum, ang bilis ay 0. Ang pinakasimpleng palagay ay ang pagkakaiba-iba ng bilis na ito. Let's go on to speed flow relation. Speed flow relation, the relationship between the speed and flow can be postulated as follows. The flow is 0 either because there is no vehicles or there are too many vehicles so that they cannot move. Meaning, ang ugnayan sa pagitan ng bilis at daloy ay maaring mailagay bilang mga tagasunod. Ang daloy ay 0 din dahil dun walang sasakyan o maraming sasakyan upang hindi sila makagalaw. Sa maximum ng daloy ang bilis ay nasa sa pagitan 0 at libreng bilis ng daloy. At ang maximum ng daloy ng Qmax ay mangyayari sa bilis mo. Posibleng magkaroon ng dalawang magkaibang bilis para sa isang naibigay na daloy. Let's go on to 31.7.4 combined diagram. Key diagram shows in the relation between speed flow, speed density, and flow density are called the fundamental diagrams of traffic law. Combined diagrams. Ito yung pinagsamang mga diagram. Ang mga diagram na ipinakita sa ugnayan sa pagitan ng daloy ng bilis ng density at dala density ay tinatawag na pangunahing mga diagram ng daloy ng trapiko.
At ang pinakabuod ng topic na ito ay time mean speed and space mean speed are two important measure of speed. It is possible to have a relation between them and was derived in this chapter. Ang ibig sabihin ng oras na bilis at puwang na nangangahulugang bilis ay ang dalawang mahalagang sukat na bilis. Posibleng magkaroon ng isang ugnayan sa pagitan nila at nagmula sa kabanatang ito. Gayon din ang mga bilis ng oras ng spin ay palaging mas malaki kaysa katumbas ng espasyo na nangangahulugang bilis. Ang mga pangunahing mga diagram ng daloy ng trapiko ay mahalagang gamitin ng nagbibigay daan sa pagtatasa ng pangunahing mga relasyon. Mayroong tatlong mga diagram. Ang mga tatlong mga diagram is bilis density, bilis daloy, at daloy density. Maaari silang magsama-sama. And that's all for my report, and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.